Magandang gabi po sa bawat isa. Again, I welcome you sa ating pong live stream. It's October 8, Biyernes po ngayon. Oras muli ng ating Bible study. Oras muli ng pag-aaral ng salita po ng ating Diyos na buhay at makapangyarihan. Amen. Sige po, patuloy po nating pag-aralan ng serye sa buhay ni Jacob, si Jacob na isang mandaraya, kung papaano ito ginamit ng ating Panginoon. Buksan po natin muli ang ating Biblia sa unang libro ng Bible, sa libro po ng Genesis, talatang 28, kabanata G hanggang 13. Genesis chapter 28 from verse 10 up to verse 13. Jacob left Beersheba and set out for Haran. When he reached a certain place, he stopped for the night because the sun had set. Taking one of the stones there, he put it under his head and lay down to sleep. Now verse 12, he had a dream in which he had a stairway resting on the earth, with its top reaching in heaven, and the angels of God were ascending and descending on it. Last verse 13, there above it stood the Lord, and he said, I am the Lord, the God of your father Abraham, and the God of Isaac. I will give you and your descendants the land on which you are lying. May God bless the reading of His Word. Tayo po'y sandaling lumapit sa Diyos sa maikling panalangin. Taas po natin muli ang ating kamay. Lumapit tayo sa Panginoon. Amang banal, Ikaw ang aming kalakasan. Kahit anong gawin naming sipag, kahit anong gawin namin sa aming mga pangarap, kung hindi ka mahahabag at tutulungan kami, ay walang mangyayari. Muli sa aming pagbubulay, sa aming pag-aaral ng iyong salita ngayong gabi, hawiin mo ang mga gumugulo sa aming mga isipan, mga problema, mga karamdaman, mga bayarin, mga sirang relasyon, ahiyaan mo sa mga banal na oras na ito, ay focus lamang namin ito sa aming napakabuting Diyos. Salamat at meron kaming pagkakataong muling mag-aral ng iyong salita. Sa iyo lamang ang kapurihan at pasasalamat, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po tayo magsabing Amen and Amen. Amen. Now, ang ating pong pag-aaralan is entitled, How Awesome is This Place? Gaano kaganda ang lugar na ito? Now, may mga building, may mga parke, may mga bansa na napakaganda. Pero isa lang po ang napapansin ko po sa Biblia na umahanga ang tao. Saan po yun? Kung nasaan ang presensya ng Panginoon. Siguro mararating po natin ang ating mga pangarap. Siguro mararating natin ang ating gustong abutin. Pero ang pinakamaganda po dito sa buhay na ito ay meron tayong oras na lumapit sa Diyos na nagpahiram ng buhay. Sabihin mo nga sa iyong katabi, pinahiram lamang ang buhay natin. Sige nga, pinahiram lamang ang buhay natin. At nararapat, ibalik sa Diyos na nagpahiram ng buhay. Now, dito po sa verse 10, if you remember, yung ating pinag-aralan last Wednesday na niloko ni Jacob, na ang ibig sabihin na Jacob ang mandaraya, niloko niya ang kanyang kuya na si Esau. Kinuha niya una nung birthright, nung gutom si Esau, kinuha niya. At pangalawa, nakuha niya nung blessing na dapat kay Esau ay napunta po kay Jacob. Now dito po sa ating binabasa, si Jacob po'y tumakbo na. Umalis na sa kanilang lugar dahil sinabihan siya ng kanyang ina na si Rebecca na hinahunting na siya ng kanyang kuyang si Esau dahil sa kanyang birthright, sa kanyang ginawa na kalokohan na kinuha higit sa lahat yung blessing na para sa kuya niya. Kaya umalis po si Jacob. Takbo siya ng takbo na kung saan-saang lugar. At dito ay napapunta po siya sa isang lugar na halos pababa na ang araw at kailangan na niya magpahinga. At sabi po sa verse 11, kumuha siya ng isang bato at ito ang kanyang ginawang unan para matulog. Biro mo yun. Minsan pag meron tayong unan na medyo matigas, o kaya napakalambot, medyo maliit, medyo malaki,
Madalas tayong magreklamo. Sasabihin natin, ano ba itong unang ko? Ang liit. Ano ba itong unang ko? Ang tigas. Ano ba itong unang ko? Hindi ko mahigaan. Ito po si Jacob ay bato ang unan. Ano no, kung bagamat siguro nasa isang wilderness siya, nasa isang matinding lugar siya. At kaya ang ginawa niyang unan ay bato. Now, sabi po dito, nakatulog po si Jacob. No? At doon sa kanyang pagkakatulog, nagkaroon siya ng wisdom, ng vision, na sabi po sa verse 12, he had a dream. Nagkaroon siya ng panaginip na nagkaroon ng stairway, parang hagdanan. Kaya may kantangang stairway to heaven. Dito ay stairway resting on earth, magmula sa lupa hanggang sa langit. Hagdanan, patungong lupa hanggang langit. At doon nakikita niya ang mga anghel ng Panginoon. Sabi sa verse 12, ascending and descending. Akyat, panaog, doon sa hagdanang yun. At doon sa dulo, doon sa pinakamataas, sabi sa 13, nandoon, the Lord stood at the top of it at nagsalita. Ano sinabi ng Panginoon? Tingnan po natin ang ating Bible. Genesis 28 verse 13. Sabi po doon ng Panginoon, I am the Lord, the God of your father, of Abraham, the God of Isaac, and I will give you their descendants the land of which you are lying. Ibibigay ko una, nagpakilala ang Diyos sa lahi ni Abraham, sa ama mo rin si Isaac. Ibibigay ko sa iyong mga lahi ang lupang ito na kung saan ka nakahiga. At sabi sa verse 14, your descendants, ang iyong saring lahi, will be like the dash. Grabing dami from the earth, and you will spread out from the west, from the east, from the north, and from the south. Kaya nga may news, no? N-E-W-S, news. Ibig sabihin yun, north, east, west, south. Yun po ang ibig sabihin ng news. Kahit saang lugar ay may balita. Now dito sabi ng Diyos mismo kay Jacob ng Mandaraya, pagpapalain ko ang lahi mo. At ito na, itong lugar na kusang ka nakahigay, ibibigay ko sa iyo. At ito pa ang pinakamaganda po. Sabi po dito, all people, sa lahat ng tao sa mundo, will be blessed through you and your offspring. Tingnan nyo. Dahil sa iyo, Jacob, halos lahat ng tao sa mundo ay magkakaroon ng pagpapala dahil sa iyo at dahil sa iyong mga lahi. Sipin mo yun. Amen? Ang mandaraya, manloloko, kinuha ang birthright, kinuha ang blessing ni Esau. Pero dito, binibless. Sinasabihan ng Panginoon ang mangyayari sa kanya. Bagamat siguro, medyo matigas pa ang puso ni Jacob at this point. Pero pinapakitaan na siya na meron blessing na paparating. Now, most people, ang hinahanap po talaga ay blessing. Everybody say blessing. Pero iilan lamang ang gusto na maging blessing. Siguro nasa isip mo ngayon, paano naman ako magiging blessing, pastor? Wala naman kami. Paano naman ako makakashare ng blessing? Now, hindi lang naman po sinabi ang blessing ay sa pinansyal. Pwede yung oras mo. Maraming tao kaya magbigay ng blessing pero kahit minsan hindi mo naman nakita. So, hindi nila maibigay ang oras nila. You can be a blessing. Siguro, wala kang perang para abuloy, pangbigay. Pero you can give your labor. Yang kaya mong gawin, yung skill mo. Pwede mo yang ibigay sa Diyos at sa mga kaibigan mo at sa mga mahal mo sa buhay. Kaya hindi lang po sa financial o sa pera na pwede po tayong gamitin ng Panginoon. Sabi mo nga sa katabi mo, be a blessing. Yan. No? Huwag lagi natin isipin ng blessing. No? Andiyan ang blessing kung marunong ka mag-bless. Kung marunong ka magtanim, parating ang blessing. Yan ang katuruan ng salita po ng Panginoon. Now, in verse 15, ito pa po ang pangako ng Panginoon. I am with you, tingnan po niyo yung Bible niyo, and will watch over you. Ako'y kasama mo, ako'y titingin sa iyo whenever you go. Yan. Sa oras ng pandemic, sa oras na
maraming natatakot magkasakit, mahawa, at mamatay. Pero ang sabi ng Diyos kay Jacob, kasama mo ko, ako ang titingin sa iyo, saan ka man pumunta, kasama mo ko, and I will bring you back to this land. Ibabalik kita sa lupaing ito. And I will not leave you until I have done what I have promised to you. Biro mo yun. Yun ang pangako ng Diyos. Hindi po kausap ni Jacob dito ang isang ordinaryong tao. Ang kausap niya ay pinakamakapangyarihang Diyos. Bagamat ngayon, sa ating pong bansa, di po ba? Kaliwat kanan na ngayon ang mga politika. Sabi nga ng iba, nagkakagalit-galit ang iba minsan dahil meron na silang mga manok. Pag hindi nila manok ng isa, parang aawayin na nila ng kaibigan nila at mahal nila sa buhay. Minsan nagkakagulo-gulo na ang Pilipino ngayon. Dahil yung isa, mas gusto niya yun. Yung isa, mas gusto niya itong politika na yun. Kasi nga po, ang mga Pilipino talaga, kung gusto mo talaga yung pasayin, bigyan mo yan ng microphone. Kasi ang dami niyang katwiran. Ang dami niyang iniisip, ang dami niyang alam. Kaya, pati nung bumoboto, sa binoboto, ang dami rin niyang alam. Kaya gano'n, kaya imbis na magkaisa, nakalulungkot, no? Imbis na magkaisa ang Pilipino, ay kadalasan nasisira tayo, hindi tayo magkaisa. Dahil may kanya-kanya po tayong mga iniisip at mga katwiran. Pero sabi po dito ng Diyos kay Jacob, ang pinakamaganda, Jacob, kahit may nangyaring gano'n, ako pa rin ang Diyos na makapangyarihan na kasama mo. Sabihin mo nga sa katabi mo, kasama mo ang Diyos. Amen? Kung kasama mo ang Diyos, hawak ka ng Diyos. Bagamat nandiyan pa rin ang sakit, nandiyan pa rin ang virus, nandiyan pa rin ang pandemic, nandiyan pa rin na may mga nalilay off, may mga namamatay na tao, may mga nangyayaring hindi maganda. Pero ang sinasabi po ng Diyos ay lagi pong kasama natin siya at nakatingin siya sa atin. Amen? Yan ang ating Panginoon. Now, in verse 16, pagkagising ni Jacob, sabi niya, ay, panaginip lang pala. Di ba? When was the last time na naginip ka? Naisip mo ba? Siguro. Sabi nga ng mga expert, pag nananaginip daw ang tao, talaga nung isip niya ay relax na relax. Pero matagal minsan po tayo kung managinip, di po ba? Hindi gabi-gabi. Minsan-minsan lamang. At dito sabi ni Jacob, ako, panaginip lamang ito. Pero sabi niya, surely the Lord is in this place. Nandito sa lugar na ito ang Diyos. Kaya nga nung ating pinag-aaralan ang title, How Awesome is this Place? Gaano kaganda ang lugar na ito? Bakit? Kasi nandito ang Panginoon. Kung ikaw po'y nandyan sa lugar mo at nag-aaral ng salita ng Diyos, nananalangin sa Diyos, gustong-gusto ang presensya ng Diyos, then your place is an awesome place. Sabi mo nang, Pastor, pag umuulan sa amin, pumapatak. Pastor, itong hindi kagandahan ang bahay namin. Tapos sabi ng iba, wala kaming aircon dito, Pastor. Ang mga plato lang namin, eksakto. Ang mga pinggan, ang mga lamesa namin, wala kaming sala. Pero po, kung saan nandoon ang presensya ng Diyos, that place is an awesome place. Bakit po? Kasi kung nasa ng Diyos, merong kapayapaan. Maraming tao, walang kapayapaan. Merong kagalingan. May kaayusan. May kalakasan. At yan ay ang Diyos lamang na makapangyarihan ang pwedeng magbigay. Kaya sabi niya po dito, how awesome is this place? This is none other than the house of God. This is the gate of heaven. Ito'y parang pintuan ng langit. Now, verse 18, early the next morning, si Jacob, kinuha niya ng bato, ng ginawa niyang unan. No? At nilagyan niya ito ng oil. At tinawag niya itong Bethel. Ang ibig sabihin, the Lord is beside me. Kasama ko ang Diyos. Tingnan po niyo kung gaano kalawak ang grasya ng Diyos. Kung gaano kabuti ang Diyos. Ang isang mandarayang taong si Jacob ay patuloy niyang kinukupkup. Dahil He is the God of a second chance God.
Kaibigan, kapatid, kababayan, kung meron man tayo nagawa na hindi kaaya-aya sa Diyos, ang pinakamaganda po doon, humingi po tayo ng tawad sa Diyos. At sa ating paghingi ng tawad, talikuran na po natin ang kasalanan. Bagamat ang dyablo, pinipilit pagandahin ang kasalanan para mahook tayo sa kasamaan. Pero ang sinasabi po dito ng Diyos, anak, pag ikay manumbalik sa akin, pag ikay magpapatuloy sa iyong paggawa ng kabutihan, ng paglakad sa katwiran ko sa aking kaharian, I will be with you. Amen? Now, in verse 20, then Jacob made a vow. Yan, nangako siya. If God will be with me, and He will be watching me, kung kasama ko ang Diyos, at kung ang Diyos ang magtitingin sa akin, and sa aking journey na ito, naniniwala akong God will provide for my food to eat, for my clothes to wear. And I will return. Makakabalik ako sa aking ama, safe. Sa aking household, sa aking tirahan, safe. Dahil ang Diyos ang patuloy na mag-iingat. At pangako niya sa Panginoon, kung i-bless mo ako, tignan po niyo dito, and all that you give, sa lahat ng ibibigay mo sa akin, Diyos, I will give you the tenth of it. So, from there, meron na pong tithes, meron na pong pagbibigay. Naniniwala si Jacob, Lord, ikaw lahat ang source of everything. Pero kung i-bless mo ako, Lord, ibabalik ko sa iyo ang 10 bahagi. That's giving. Now, ang pagbibigay po ay dapat nasa ating puso. Minsan, we were in Marikina kanina at may mga namamalimos. Pero minsan sasabihin mo parang sa sindikato yan, no? Parang nagkukunwari. Pero kung nandoon, my wife ay nahabag at nabigyan po na namin ng pagkain at konting cash. Pero sabi yan ng Diyos kung marunong kang magbigay, good sa lahat, sa Diyos at sa mga tao, sa iyong kapwa, hindi titigil ang pagpapala ng Panginoon. Subukan po niyo. Kaya nga ang hamon niya sa Malakay, hinahamon ko kayo, subukan niyo kung hindi ko ibuhos ang pagpapala sa iyo. Now, ang panahon po natin talaga ngayon ay mahirap. Di po ba? Ang karamihan ay, if you have a car, nung mararamdaman nyo ang gasolina. Kung bumibili kayo ng LPG, mararamdaman nyo ang pagtaas. Kung kayo namamalengke at nag-grocery, nadadama mo ang pagtaas. Pero, sabi ng Diyos, anak, ako ang bahala sa iyo. Sabi mo nga sa katabi mo yan, ang Diyos ang bahala sa atin. Now, kung ang Diyos ang bahala sa atin, bakit kailangan magduda sa bukas? Bakit kailangan na mataranta sa mga dadating na araw? Sapagkat hawak ng Diyos ang ating bukas. Kaya ito lang po ang gusto ko pong ibigay sa inyo. Na huwag po tayong patalo sa anumang mga problema ng buhay. Hayaan mo sa iyong paghawak sa Diyos ay makitaan mo ang kalakasan ng Panginoon. Now, again and again, ulitin ko po, saan ka man nandun, kung kasama mo ang Diyos, that place is an awesome place. Right now po, there are lots of people who are discouraged. Maraming, baga sa term ng Tagalog ay batong-bato na. Hirap na, lungkot na. Kaya, statistics shows, ang dami-dami pong nagsisuicide. Dami pong nadi-discourage. Yung mga nalulon sa bisyo, mga nalulon sa utang, mga hindi makabangon. Galit na galit sila sa bukas. Pero ito pong pinag-aaralan natin, ang pag-asa ng buhay ay walang iba kung hindi ang ating Diyos. Pwede mong gawin ang lahat ng gusto mo, pero sasabihin ko sa iyo, malulungkot ka lamang. Subukan mong gawin ang gusto ng Diyos. Sasabihin ko rin sa iyo, ikaw na
ang pinakamasayang tao sa buhay natin. Bagamat hindi ganun kadali ang gawin ng kalooban ng Diyos. Talagang bibigyan mo ng oras ang kanyang salita araw-araw. Di lang dahil may kailangan ka, araw-araw babalik ka sa salita ng Diyos at mananalangin at susunod at magtitiwala sa Kanya. Ewan ko lamang kung ano masasabi mo sa buhay mo. Ang buhay, ang dahilan ng buhay ay ang Diyos. Kaya nga po, paulit-ulit ko pong sinasabi, bakit may pandemic, bakit may mga ganitong sitwasyon ngayon sa ating buhay? Dahil ang gustong-gusto pong gawin ng Diyos ay magkaroon tayo ng oras na makinig sa Kanya. Takbo po tayo ng takbo. Maraming nananalangin, sana Lord, bumalik na sa normal. Ano nung normal? Nung hindi ka makausap ng Diyos? Ano nung normal? Nung kilos ka ng kilos at tuwan-tuwa sa buhay? Ang normal po, dapat lagi kang may oras sa Diyos. Lagi mong babalikan, Lord, ano nga ba ang gusto mo? Hindi nung, Lord, ito gusto ko. Lord, ito prayer request ko. Lord, ito gawin mo sa akin, sa aking pamilya. Pwede po yun. Pero naway, balikan natin ng Diyos at tanungin, Lord, ano ba gusto mo? At itong aking buhay ay handang sumunod sa mga gusto mo sa akin. Tayo po'y manalangin. Taas po natin ang ating kamay. Lord, thank you for the time of studying Thy Word. Salamat at malaya ang Pilipinas na mag-aral ng iyong salita. Salamat at ang pwede lamang naming maging buhay ay Ikaw, O Diyos. Patawarin mo kami kung lagi naming pinipilit ang aming gusto at sa duloy magtatanong kami bakit nangyari yon. Dahil pinilit namin ang gusto namin. Turuan mo kami na maging sensitive enough, alamin ang kalooban mo, ang gusto mo sa aming buhay, sa aming pamilya, sa aming trabaho, sa aming pag-aaral, sa aming negosyo. Hawakan mo kami, Panginoon. Lord, I pray for those people na nasa banig ng karamdaman. In the name of Jesus, be healed right now in Jesus' name. Sa mga taong may mga bayarin, you are the God who can provide. Sa mga taong may mga problema sa mga relasyon, you are the God of peace na kayang ayusin ang lahat, kayang bigyan kami ng kapatawaran sa bawat aming relasyon. Sa mga taong malayo, sa aming mga OFW, kaibigan, kamag-anak na malayo, patuloy mong hawakan sila at maging masigla at malakas sa aming pananampalataya sa iyo. Again, Lord, we are praying for our nation, the Philippines. Patuloy naming iniluluhod ito sa iyo. Ngayon ay panahon ng eleksyon namin, O Diyos. Bilang yung mga anak, gabayan mo kaming pumili sa aming mga iboboto. Ngayon pa lamang ay alamin namin kung sino ang nararapat at kalooban mo sa aming bansa. Huwag mong hayaan, ipilit namin ang aming katwiran muli. Dami naming katwiran, dami naming gusto. Pero ang pinakamaganda ay kung ano ang gusto ng aming Panginoon. Lord, salamat at araw-araw ay ginigising mo kami. Araw-araw ay may pagkain kami sa aming hapagkainan. Araw-araw ay nakakapahinga kami. Bagamat nandiyan pa rin ang threat ng karamdaman, nandiyan pa rin ang mga problema at kaliwat kanan. Sabi mo nga kay Jacob, kailanman, di kita iiwanan, kailanman, babantayan kita. At anuman ang iyong gawin, ay pagpapalain. Wow! Gayon din kami. Yan po ang aming dalangin, Lord. Turuan mo kami unay sumunod. Unay magkaroon ng pananampalataya sa iyo. Dadating lamang ang aming mga answer prayer. Bubukas lamang ang langit.
kung kami magiging totoo sa iyong harapan. Salamat sa iyong salita. Ito'y kalakasan namin. Gawin mo kami laging excited, alamin ang iyong salita. Sapagkat kung pipilitin namin ang aming gusto, malulungkot lamang kami at mapapahamak. Salamat sa iyong salitang tatayuan namin hanggang wakas. At hanggang ngayon ay nagiging pagpapala. Salamat sa mga nanonood ng live stream. I do believe na anuman ang kanilang mga prayer requests ay kaya mong ibigay, Panginoon. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, lahat po tayo magsabing, Amen. 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 Salamat po muli at nakasama kayo po na amin sa live stream na ito. Again, you can write any comment that you like na gusto po niyong sabihin tungkol sa live stream na ito. And you can also write your prayer request. Especially ngayong Friday po, after our live stream, may mga mananalangin po sa atin. Kaya, comment lang po. Sulat lang po. Huwag ka pong mag-isip, wala na. Huwag ka pong mag-isip na hanggang dito na lang. No, isipin mo. May gagawin at may gagawin ang Panginoon. Amen. Again, I'm Pastor James Lagasca. I'm very excited na lagi po kayong nakakasama. Thank you for watching the live stream of Light of Life Prosper Church. The Lord loves you and the Lord cares for you. Magandang gabi po. Sweet dreams. And the Lord keep you and the Lord bless you. Magandang gabi po.